Hello guys! So for today's video is isi-share ko sa inyo if paano ba kayo mag-check ng property if ito ba ay bahain, if nasa hazard area ba siya, if malapit ba siya sa landslide area or sa fault line. So yan. So alam nyo guys, di ba yung nangyari itong mga nakaraang araw is nagkaroon po ng bagyo and nakita natin napakaraming mga properties around Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, sa mga province ang lumubog sa baha. Yung iba, lumubog talaga yung first floor. Yung iba, umabot na hanggang bubong. Yung mga kotse, yung mga napundar nila sa mga property nila is back to zero, unfortunately. So, for today's video guys, is isi-share ko sa inyo yung info kung paano nyo ba ma-check yung mga property before you buy a property. So, yun guys. I will make an example. Siguro, kasi since I am living here in Cavite, is papakita ko sa inyo sa Cavite kung ano ba yung mga property na safe from the flood area, hindi siya bahain, safe sa mga fault line, and sa hazard area like mga landslide. Ayan. So, ayun po yung share ko today. And for that is, you could actually check it here. You could go on the website ng NOAA project. Ito po is project ni Benigno Aquino before. Unfortunately is na-defunded na po siya. Hindi na siya na-funded after 2017. But it's still a good app. Actually, you could check it out on the website. Maganda pa din siya. So from there, you could get an info and idea if yung area ba na bibilin mong property. Isa-search nyo lang doon. Ito-type nyo lang if bahain ba siya. So, ipupunta ka na kayo sa app. So, please check this one. So, ayan guys, ito-type lang natin dito sa Google is Project NOAA. Ayan. Then, let's just click that one. Ayan. So, makikita nyo na dito. May iba-iba actually itong location. But, since I am living here on Cavite, is ito-type ko dito is Cavite. Ayan. So, search lang natin dito. Alright. Ayan. So, wait lang natin. Ayan. So, makikita nyo na dyan. Ayan, lumabas is Imus, no? So, yan. Pag zoom out nyo siya, oops, just a moment. Teka lang, nagloko. Alright, so type nyo lang dito Cavite. Ayan. Okay, ayan. So, kapag check nyo po yan dyan, makikita nyo na yung high hazard level. Ayan, may mga red, di ba? Makikita nyo. Medium, low is yung yellow. Ayan, nakita nyo sa may mga binahado sa news. Ayan, Manila, Pasay, di ba? Ayan, sa may mga Valenzuela, Caloocan, di ba? Mga bahain. Kasi malapit siya sa dagat. Ayan, yung Parañaque, Las Piñas. Ayan, So, high yung kanyang risk for flooding. Ayan, hazard area siya. But, if you will check it here, yung ibang subdivision naman dito sa may Makati, ayan, Tsaka QC is hindi siya binabaha. Ayan, sa Marikina, makikita nyo, di ba? Grabe yung baha dyan. Nung news, talagang umaapaw yung river, which is kasi malapit sila sa river and hazard area siya. Ayan, makikita nyo naman dito sa may map. Ayan. So, if you are looking for a property, I highly suggest i-check nyo muna to before you consider buying one. Kasi, sa future is, syempre, maapektuhan yung ating lifestyle. Kasi kung malubog yung house mo, buong bahay mo, yung mga pinundar mo dun, is mahirap po. Ayan, nakita nyo dito sa may Bacoor, diba? Bahain din dyan. Nakita nyo naman sa news niya. Diba? Which is ako actually from Bacoor din ako. I grew up at Bacoor. Ayan. So, makikita nyo dito. Ayan, Ayan. So, yung iba dito, may mga subdivision, hindi siya bahain. Ayan. Tapos, yun dito guys, sa may Dasma. Ayan, sinasuggest ko siya. Mas affordable pa yan. Malapit din sa Manila. Ayan, mataas yan. Hindi siya binabaha. Malapit lang din sa expressway and hindi ganun kamahal yung presyo. Dito sa may Gentry, makikita nyo, nagbabaha din dyan. Pero yung mga subdivision like mga Lancaster, hindi. Pero sa 13, ma-advise ko siya, mura pa siya actually, and mataas din, hindi siya binabaha. But, if you are looking for a property na malamig, I highly suggest dito sa may Tagaytay. Ayan. But, medyo mahal nga lang. Hindi talaga binabaha dyan. And, cold yung weather vibes. So, makita nyo naman, diba? Wala siyang flooding na hazard. Yan. So, maganda actually. Yan. Yung nakita nyo na red na yan is pababayan. Bundok na kasi yan dyan. Papunta na yun sa may Lawa. Dito sa may Silang, if you have budget, mas mura siya, malapit sa Calax. Ayan. So, I highly suggest din yan. Okay din yung area na yan.
But if you want, you could also buy here in Amadeo. Wala siyang flooding and malayo siya sa mga hazard zones. Ayan. Dito rin sa Mendez guys is affordable din siya and malamig din, same weather ng Tagaytay. Ayan. So yung Indang medyo malayo na yun sa Tagaytay. So yun lang maganda sa may Silang Mendez, Amadeo, tsaka dyan sa may Tagaytay mismo. So mga Metro Tagaytay. Ayan, yung mga pula na yan, sample yan is river yan. Ayan o, nakita nyo. Iba dyan creek. So okay lang naman bumili dyan sa mga tabi niyan. Basta is meron kang legal easement. Kasi pagka mga mataas na lugar, hindi naman babahain yan. Tsaka yung sa landslide naman, hindi naman like malambot yung lupa dyan sa mga area na yan. So matigas po yung lupa dyan. So yun lang naman yung aking sharing for today. Hope nakatulong ako. Check nyo lang dito yung area nyo. Kung saan nyo balak bumili, makita nyo naman dyan. Yan yung mga hazard level. So that's one thing na hope nakatulong ako sa inyo. No? If you will be checking out some properties.